Ito yung napamili ko nung Sabado ng hapon na naabutan kami ng malakas na ulan. Alas 8 ng gabi dineliver na to sa tindahan. Kaya nga lang hindi ko na muna dinisplay dahil anong oras na nga at pagod na rin ako. Kinabukasan, inagahan ko na nga lang yung gising ko para maaga nga ako makapag-display dahil nakaharang nga dito sa baba. Napakalit lang kasi ng space namin dito. Nahihirapan kami magpadaan-daan dyan sa may mga karton. Pagdating naman ng tanghalian, nagluto lang ako ng sinigang na baboy. Pagka andito si Isdi, kailangan laging may kaldi. Hello langga, magandang araw. Ito yung mga paninda ko na napamili ko nung Sabado ng gabi at naabutan na kami ng malakas na ulan sa daan. Medyo marami itong mga napamili ko kaya pinadeliver ko na nga lang din. Malakas kasi ang ulan at mahirapan niya maghakot si Is. Bandang mga alas 8 ng gabi dineliver to dito sa tindahan. Hindi ko na nga dinisplay dahil anong oras na nga din pagkatapos napapagod na ako. Itong tindahan namin, hindi na namin yan sinasara kapag kagabi. May natutulog dito sa baba, dito sa may pinaglalagyan ng mga karton. Ako talaga yung natutulog niya ng mga nakaraan. Kaya nga lang si Isdi, mas gusto niya dito matulog sa baba at malamig. Nakapatay lang yung ilaw sa loob. Pero nung dineliver nga to nung gabi, hindi na muna nakatulog dito si Isdi dahil nga nakalagay dyan yung mga karton. Binuksan na lang namin yung ilaw sa labas ng tindahan, pati na rin dito sa loob. Sobrang late lang nitong tindahan ko. Pagkatapos kapag may ganito pang mga nakalagay sa may bandang daanan, nahirapan na nga kami kapag may bumibili. Kaya pagkagising ko, hindi pa nga ako nagkakape. Inuna ko na muna yung pag-aayos dito sa mga napamili kong paninda. Medyo naparami itong mga kinuha ko ngayon. Marami kasi dito sa mga pinagkukuha ko may mga free. Yung isang haba lang naman dapat yung kukunin ko, kaso may mga free nga kaya napadami yung dampot. Dati nung si Isdi yung inuutosan kong mamalingki, kung ano lang yung nasa listahan ko, yun lang din yung binibili. Ngayon na ako na yung namamalingki ng mga paninda. Hindi na nga ako nagagawa ng listahan dahil hindi ko rin naman nagagamit. Kapag andun na kasi ako sa grocery store, kung ano-ano na lang yung pinagdadampot ko. Pagkatapos ako naman palagi yung bantay dito sa tindahan kaya alam ko kung ano yung mabenta. Mas nalilito ako kapag may sinusundan niya akong listahan. Yung bawat kukuha ako may titingnan akong nakalista pagkatapos i-check. Din naman kaya kailangan niya talaga lagi may listahan kapag inuutosan ko siya mamalingki dahil hindi naman siya palagi yung nagbebenta dito sa tindahan. Minsan niya kahit na may lista pa siya, nagkakamali pa ng mga kinukuha. Itong mga paninda ko na nakalagay dito sa loob ng tindahan, hindi ako makapamili niyan kapag may pasok yung mga estudyante ko sa school. Sa may malaking grocery store ko kasi yung binibili. Kapag may pasok sa school yung mga chikiting ko, hanggang palingki nga lang ako. Madalian lang palagi yung pagbili ko ng mga paninda kapag may pasok sa school yung mga estudyante. Yung mga binibili ko lang madalas doon, mga biskwit, pati na nga rin yung mga toasted na tinapay at yung ibang mga kape. Pati na yung mga chips sa labas dahil mabilis nga lang din yun maubos. Pero yung iba kong mga paninda kagaya sa mga dilata, hindi ko na yan doon binibili sa kanila. Mga paninda kasi sila doon na mas mahal pa yung presyo nila kaysa sa presyo ko dito sa tindahan. Kaya hindi ko mabili doon sa kanila. Doon ko sa may malaking grocery store binibili. Ngayon na sobrang aga na ng pasok ni Isdi sa trabaho, nahihirapan ako mamili ng mga paninda. Nakakapamalingki lang ako ng medyo maayos kapag Sabado at Linggo at walang pasok yung mga chikiting. Sinasama ko na yan sila mamalingki, pati na nga rin si Isdi. Kaya medyo napaparami nga yung kuha ko dahil nga ilang araw din akong hindi nakakapamalingki. Dati yung ganito kong mga paninda, hinahakot pa yan ni Isdi kapag namimili siya. Minsan nakakailang beses siya nagpapabalik-balik pero ngayon pinapadeliver ko. Dati nung maliliit pa yung mga anak ko, kapag namamalingki ako, hindi ako mahilig sumakay. Binibitbit ko lang lahat ng mga pinapamili. Minsan kasi yung mga project nila Isdi sa malayo kaya doon siya na-assign at matagal nga bago siya makauwi. Kaya sobrang hirap talaga kapag namamalingki ako. Yung bunso ko sobrang liit pa. Pagkatapos si Chochay naman, nakahawak siya doon sa mga bitbit kong mga plastic sa kaliwa. Ganon din yung panganay ko. Nasa kanan naman siya nakahawak. Ilang taon na palaging ganon yung ganap ko dahil lagi nga sa malayo na-assign si Isdi. Mamamalingki ako kasama yung mga chikiting. Mula nang maliliit pa yung mga anak ko hanggang sa ngayon na medyo malalaki na sila. Kapag namamalingki ako, namimili ng ulam o di kaya paninda, palagi ko yan sila kasama. Hindi ko yan sila iniiwan sa mga kapitbahay ko o kahit pa sa mga kaibigan. Nahihiya kasi ako magpabantay pagkatapos naawa nga rin ako at baka mamaya kapag nakakaalis ako, iyak naman sila ng iyak at naghahanap sa akin. Kaya kahit na naabutan kami ng ulan sa daan, isama pa rin yan sila ng sama. Ngayon sa awa ng Diyos, medyo malalaki na yung mga chikiting ko. Yung bunso ko 8 anyos na, pagkatapos yung panganay ko naman 14. Ngayon kapag namamalingki ako, palagi pa rin yan sila kasama pero hindi na sila nakahawak doon sa mga plastic na bitbit ko, kundi katulong ko na nga sila magbitbit ng mga pinapamili. Kaya na nila magbitbit ngayon ng medyo magagaan na pinapamili ko. Dati talaga kahit na ulam lang yung binibili ko, hirap na hirap ako dahil nga may hawak-hawak akong mga bata. Mga chikiting ko, tigta 3 taon lang yung agwat nila. 8 na yung bunso ko, pagkatapos 11 naman yung pangalawa ko at yung panganay ko 14 years old. Hirap ako nung medyo maliliit pa sila dahil madalas nga ako lang yung andito sa bahay. Pero ngayon na medyo malalaki naman na sila, malaking ginhawa na dahil minsan na utusan ko na nga rin sila. Yung mga chips, pati na nga rin yung mga biskwit na nasa labas, sobrang dami pa kaya itong kinuha ko ngayon kaunti lang. Kung ano na lang muna yung paubos ng mga biskwit at paubos ng mga chips, yun na lang muna yung kinuha ko. Sa labas ko nilalagay yung mga biskwit at mga chips kaya hindi ko na nga muna dinis. May ilang biskwit kasi nawala doon sa grocery store at mabibili ko doon sa palengking pinagbibilhan ko ng mga paninda. Doon na nga ako bibili kinabukasan. Kaya hindi ko na muna dinisplay yung mga biskwit at mga chips para sabay-sabay ko na nga bukas mailalagay. Dating naman
ng tanghali, si SD na nga lang yung pumunta sa palengke para bumili ng iluluto kong ulam sa tanghalian. Hindi na ako sumama dahil nga nung umalis siya, hindi pa ako tapos mag-ayos ng mga paninda. Nung nakabalik siya, saktong kakatapos ko nga lang din makapag-display at hindi pa ako nagwawalis. Kaya nagwalis na nga muna ako dito sa mga kalat ko bago naman ako magluto ng ulamin namin. Naubusan na nga rin pala ng pagkain itong mga miming ko, kaya pinasabay ko na nga rin kay SD. Apat itong mga alaga kong mga miming, kaya yung 1 kilong cat food, ilang araw lang sa kanila ubos si SD pala, isang bisis lang sa isang linggo namin yan nakakasabay magtanghalian. Kaya kapag kaandito siya, palagi ngayong niluluto ko karne. Hira lang ako magluto ng isda kapag katanghalian at andito siya. Madalas manok o di kaya baboy. Madalas nilaga yung niluluto ko, pero ngayon magsisinigang na muna ako. Sobrang mahal nga rin pala ng gabi ngayon, kaya hindi na nga muna ako nagpabili kay SD. Yung binabili ko lang sa kanya na panghahalo dito ay yung kangkong. Kahit yung okra na paborito ni Chucha, hindi na nga muna ako nagpabili. Tanging itong kangkong lang at yung siling green yung pinabili ko. Pagkatapos ko lang kasi magbayad ng renta ng bahay at pati na nga rin yung bill ng tubig, kaya kailangan na muna ngayon maghigpit ng sinturon. Kaya hindi na muna ako nagpabili pa ng iba't ibang gulay. Okay na nga itong kangkong. Tapos dinamihan ko na nga rin ng sabaw at yung mga chikiting ko, yan naman talaga yung pinakagusto nila yung sabaw. At hanggang dito na nga lang po muna lang. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!